Hello mga kapuso at sa ating mga kapuso abroad, ako po si Julie Ann San Jose ang gaganap sa karakter ni Maria Clara sa Maria Clara at Ibarra. Sa episode 2, ipinaliwanag ni Mr. Torres kay Clay ang mga bagay na hindi dapat gawin habang siya ay nasa mundo ng No Limit Angel. Masunod naman kaya ito ni Clay? Alamin natin sa episode 3. 1884? Ngayon po ay nasa 11 ng Mayo, taong 1884 nga po. Talaga bang nasa No Limit Angel ako? No Limit Angel? Nobela yun na sinulat ni Jose Rizal. Kaya ikaw, si Crisostomo Ibarra, pati na rin si Padre Damaso, lahat po kayo ay characters lang ng nobela yun. At kung hindi po ako nagkakamali, dito na rin magsisimula ang lahat ng problema niyo sa buhay ng nobyo mo si Crisostomo Ibarra. Sa palagay ko nga totoo nga tinakasan na siya ng bait. Kailangan na humadala ng pobreng babae ngayon sa hospital psikiatriko. Natatalin ako sa mental? Escuchen todos! Ganito ang ginagawa sa isang babae na parang kalapating mababa ang lipat. Panginoon, kawan niyo po! Lord, kayo nang bahala sa akin, ha? Huwag. Kung ayaw mong saktan ka ng mga gwardiya, sige. Mr. Torres? Mr. Torres! Mr. Torres, alam kong ikaw yan! Kayo ang may kagagawan kung bakit ako nandito, no? Bakit naman kasi? Tsaka paano niyo nagawang ipasok ako dito? Hindi ba sinabi ko na sa iyo? Kailangan malaman mo ang buong kasaysayan. Dapat matuwa ka pa nga dahil magiging witness ka ng aktwal at buong pangyayari sa nobelang ito na sumasalamin sa totoong nangyayari sa ating lipunan nung panahon ni Jose Rizal. Sobra naman kayo magturo, sir. Ang extreme, dalhin ako talaga sa nobela. Ano po bang kasalanan ko sa inyo? Okay, fine. Nag-copy-paste ako. Pero sir, una sa lahat, hindi niyo ako binigyan ng sapat na panahon para maipasa sa inyo ng maganda yung project ko. Pero okay, fine. Plagiarism na akong plagiarism. Pero talaga, ganitong kalala ang punishment ko? Sir, please, ayoko dito. Ibalik niyo ako sa mama ko. Wala na sa mga kamay ko, Miss Maria Clara Infantes, kundi nasa iyo. Ano po? Nasa kamay ko? Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin, kailangan mong malaman ang buo ang nobela para makabalik ka sa realidad, sa kasalukuyang buhay mo. Sir, may pamilya ako. May nanay ako. May kapatid akong umaasa at nag-aalala sa akin. Kailangan kong umuwi sa amin, sir. Hindi ako pwedeng magstay dito. Kaya, sir, nagmamakaawa ako sa inyo. Gagawin ko lahat. Pabalikin niyo lang ako sa amin. Ibalik niyo ako sa amin, sir. Sige na. Maniwala ka, Miss Infantes. Ginagawa ko ito para sa iyo. Para matutunan mong mahalin ang pinagmulan mo, ang identity natin as a people. At baka magbago pa ang kapalaran mo. Magbago ang kapalaran ko? Sir, anong pakailam niyo sa kapalaran ko? Bakit ba kayo nangingialam? Sino ba kayo, Diyos? Why are you trying to play God, sir? Hindi ka Diyos, ha? Baka mangkukulam. Pero I don't care. Nagawa niyo ng paraan na maipasok ako dito. Gawa mo ng paraan para makaalis ako dito. Gusto ko na umuwi sa amin. Sir Smith, how are we doing today? Oh, okay. Feel not so well? All right, let me check your temperature. Okay. I hope you're not from the Philippines. No, my ex-wife, she was a Filipina. She was a scammer. You know, I hate that. Where are you from? Oh, me? I'm from Thailand. Sawadee-kap. You sure? You look like a Filipino. No, sir. I'd rather die than be a Filipino. Come on. Nakikita ko ang hinaharap. Sinasabi ko na nga ba, magagaya ka rin sa iba. Ikinahihiya mo rin
ang pinagmulan mo at hindi ka masaya, Miss Maria Clara Infantes, ginagawang kita ng pabor. Malay mo, balang araw, pasasalamatan mo ako. Sir, ipapaalala ko lang ha. Professor lang kita. Kaya wala kang karapatang i-impose sa akin kung anong gusto mong mangyari sa buhay ko. Hindi mo hawak yun. Ngayon, ang gusto ko, umuwi na sa amin. Ibalik mo ko sa amin. Yun ang gusto ko ngayon na! Tigil! Saan nila dadalhin si Lucia? Saan pa? Eh di sa kwartel kung saan nababagay ang kagaya ng kalapating mababa ang lipad. Mr. Torres? Señoritas, más rápido, por favor. Sí, madre. Victoria, inaalala ko pa rin yung babae kanina. Hindi kaya siya yung napahamak? Maria, huwag mo na siyang alalahanin. Ang Diyos nang bahala sa kanya. Bueno, talaga bang magaan sa iyong loob ang paanyaya mo sa akin na isasama mo ako sa dadating na pagtitipon sa inyong tahanan? Amiga, bukal sa aking kalooban yun. Bueno, maghanda ka na pagkatapos ng ating klase de Ganchillo sapagkat susunduin tayo na aking tia Isabel mamayang alas 7 pagkatapos ng nobina. Sa wakas at makakatakas na tayong muli sa biyateryong ito. Mi querida amiga, pangako, maaaring 1 taon pa at masisiraan na din ako ng bait. Shh! Baka marinig ka ng maestra. Hayaan mo ang madre. Abala siya. Bueno, si Crisostomo Ibarra nakarating na kaya mula sa Europa? Maaaring dumating na nga. Ay, hala. Yan ang matagal ko na ipinagdarasal. Okala. Vamos. Mahuli na tayo sa ating klase. Wala pa rin pinagbago rito, Augusto. Ang mga pobreng tindero ay ganun pa rin ang pamumuhay hanggang ngayon. Kuya, may dumaan po ba ditong lalaki na ganito po kalaki, tapos may edad na, puti na po yung balbas, tsaka may sombrero na pang magsasaka? Wala, binibini. Salamat. Kakaloka. Torres, bakit? Anong point?
maligayang pagdating sa Las Filipinas, lalong-lalo na rin sa Ponte de Lala. Muchas gracias. Disculpe, señor. Buenos días, señor. Buenos días, senyorita. Ipagpatawad ninyo ang itatanong ko, ngunit maaari ko bang malaman kung bakit ganyan na lamang ang iyong pagtitig sa akin? Hindi ako makapaniwala. Totoo ba? Ikaw si Crisostomo Ibarra? Ikaw yung boyfriend... yung nobyo ni Maria Clara? Siyang tunay. Maaari ko bang malaman kung sino kayo at paano niyo nakilala ang aking nobyo? Nagkita na rin si Clay at Crisostomo Ibarra. Matulungan kaya ni Ibarra ang ating bida. Pero, bago natin ituloy ang panonood, mag-hello po ako sa ating mga viewers online. Hello po sa inyong lahat. Salamat po ng marami sa magagandang feedback ninyo sa ating programa. At para mapanood ang full episodes ng Maria Clara at Ibarra, tumutok lang po gabi-gabi sa GMA Network at sa GTV. Kung kayo naman po ay nasa ibang bansa, mapapanood niyo po ang ating show via GMA Pinoy TV. All you have to do is visit the website para sa mga detalye. Okay, ituloy na natin ang panonood. Paano niyo nakilala ang aking nobya? Oo. Nakita kami kanina dun sa Beaterio. Kung saan siya nagkolehiyo? Mismo. Ah. Pero ako lang yung nakakita sa kanya. Hindi kami nagkakilala. Mahirap na, baka machismis pong baliw ako. May sinasabi kayo, Binibini? Wala. Grabe. Ang gwapo mo. Hindi ako makapaniwalang nakilala kita. Akala ko kasi sa nobela na... Natutuwa ako nakilala kita. Kinagagalak din kitang makilala, Binibini. Iho! Maligayang pagbabalik. Kapitan Don, Tiago. Tio. Kamusta naman ang iyong paglalakbay? Dapat po ay nakakapagod, ngunit hindi ko naramdaman ito. Napawi ang lahat ng aking dusa at hirap magmula nung pagyapa ko ulit sa ating bayan. Mainam kung ganun. At si Maria Clara po, mari ko po bang kamustahin ng inyong anak? Sinasabi ko na ba't itatanong mo rin ang aking dalaga? Huwag kang mag-alala, Ibarra, pagkat gaya mo'y natitiyak kong nasasabik na rin si Maria Clara na muling makita at makausap ang kanyang nobyo. Tunay na dapat nga nating ipagdiwang ito na pagkatapos ng 7 taon ay muli kayong magkikita mamayang gabi. Isang piging ang gaganapin sa aking tahanan mamayang gabi bilang pasasalamat at pagsalubong sa iyong pagbabalik. At darating doon ang aking anak. Hindi na po ako makapaghintay. Tayo na sa loob. Crisostomo Ibarra. Kapitan siya. Vicky. Oh my God. Nasa no limit ang hiringa ako. Okay. Okay, Clay. Hinga. Anong gagawin mo? Pwede pumasok. Salamat. Muchas gracias, señor.
Dinala yung mga gamit sa iyong silid sa numero 23. Gracias, Tio. Tio, ang buong akala ko ay kasama ninyo ang aking ama upang salubungin ako. Hinulaan ko pa naman na naghihintay siya dito upang ako ay surprisahin, ngunit wala pala. Ang buong akala ko ay magkikita na ulit kami ng aking papa. Marahil ay hindi niya maiwan ang mga negosyo sa San Diego, ano po? Marami pong panahon para pag-usapan natin ng ganyang bagay. Mahabang yun nilakbay. May pagdiriwang pa tayo mamaya. Mas mabuti pa siguro magpahinga ka na muna. Susunduin na lang kita hanggang gumagalas 6 ng gabi. Pwede ho. Sino ka ba talaga, Binibini? At bakit mo ako sinusundan? Pasensya na po. Kung gano'n ay tama nga ang hinala ko. Dahil hindi ka nais para sa isang babaeng katulad mo na sumunod-sunod sa isang lalaki, batid niyong ako ay may nobya na. At naipagkasundo na sa kanya ay ipag-isang dibdib. Sa pulpano kami mga musmus pa lamang. Grabe naman ang bilib mo sa sarili mo. Hindi kita sinusundan dahil may gusto ko sa'yo. Hindi ganun yun. Kung gayon, ay bakit para kang isang alaging tuta na sunod na sunod? Baka po kasi pag nalaman niyo yung totoo, isipin niyo ring baliw ako. Ano ang winika ninyo? Wala. Ang totoo niyan, hindi pa ako kumakain. Oo, mula pa kaninang umaga. Naghahanap kasi ako ng trabaho dahil bagong salta ako dito. Pero wala akong makita. Ikaw ang nakita ko. Mukhang mabait ka naman at maawain. Kaya nisip ko, baka... Wala dito ang aking pitaka. Marahil nandun sa isa kong bagahe. Bueno, sige Binibini, sumunod kayo sa akin at meron ng mga kaibigan na tiyak handang tumulong sa'yo. Buenos días. Buenos días, señorita. Gracias, por favor. Bienvenidos. Sinasabi ko na nga, dito ko lamang kayo matatagpuan. Crisostomo Ibarra, mi amigo. ¿Cómo estuvo tu viaje? Eto, tawa naman ng Diyos. Buhay namang nakarating. Bueno, inumin na natin yung bino. Para kay Crisostomo Ibarra, na 7 taong nagsunog ng kilay at nagliwaliw sa buong Europa. Bienvenido de vuelta, amigo. Ben. Amigo, sentate. Sandali nga pala, may kasama akong Binibini. Siya raw ay dayuhan dito sa siyudad. Kasamang palad ay
hindi pa raw nananangalian ng pobresita. Ah, isang mestiza, isang lay. Isang magandang dilag. Amigo, kaya pala ibig mong tulungan. Tama na muna ang tuksuhan. Iwasan natin kumalat baka umabot sa aking nobya. Bueno, Binibini. Maupo ka na at mamili ka na ng ibig mong panakailan. Servidor, dalan siya ng karta, por favor. Gracias. Binibini, tila yata nagkakamali kayo. Nagkakamali? Saan po? Isang talagang tila yata walang pakialam sa anumang sasabihin ng iba. Bakit? May problema po ba? Binibini, maaari bang doon na lamang kayo sa kabilang lamesa maupo? Dahil masagwang makita kang nakikisama sa amin dahil lalo na't maaaring ikaw ay isang dalaga pa. Oo nga pala. Sobrang conservative pala talaga nila. Pasensya na po. Salamat. Ay, Espanyol na naman. Hindi ko naman maintindihan to. Amigo, isang maralita at isang notable y escribir na mestiza de sangre. Bigyan mo na lang ako ng kanin at ulam. Kahit ano. Perdóneme. Dulutan na lamang siya na pollo de adobado. Por favor. Sí, señor. Es muy delicioso. Kaya yung in-order niya. Saan ba sa... Amigo, hindi mo lamang nobya si Maria Clara. Naisipin ko nang umaba ng iyong paningin pagdating sa magpigil ng babae. Eso es. Eres un idiota. Disfrute su comida, señorita. Salamat. Adobong manok lang pala. Iba lang yung tawag niya. Malayo na talaga ang narating ng Europa sa siyensya at literatura at pagtanggap at apresasyon sa kanilang sining at kultura. Lalong-lalo na sa edukasyon. Alam niyo bang sa Universidad ng De Londres ay nagkakaloob na sila ng titulo o degree para sa mga kababaihan? Ang mga kababaihan ng Europa, tila sila may yuming ng mga bulaklak na isarap pitasin. Ngunit, mga amigo, magiging simtalino nila ang mga hombres. Tila magiging isang malaking kapurusan ito sa atin. Tienes razón, amigo. Pagkat ang babaeng masunurin at tahimik ay biyaya ng langit. Ngunit, ang babaeng nagtapos sa universidad ay tila yatang magiging sakit lamang sa ulo ng mga lalaki. Di ba? Sí, eso es. Pasensya na po, mga lolo. Narinig ko kasi yung usapan niyo eh. Grabe naman kayo makapang insulto ng mga babae. Hindi niyo alam. Darating ang araw kahit ang mga kaapu-apuhan yung babae, mag-aaral din sa mga universidad. Oo!
Magiging nurse, doktor, abogada, ekonomista. Meron pa nga magiging presidente ng Pilipinas na babae. Hindi lang isa, dalawa pa. Anong masasabi niyo doon? Amigo, this woman is losing it. What foolishness is she talking about? It's true what they say, that hunger is one of the causes of insanity. Si. I beg your pardon. I'm just stating a fact that intelligence has nothing to do with one's gender. And that everyone, and I mean everyone, men, women, children, even the rich and the poor, everyone has that basic human right to education. Madre mia, Binibini. Di yata't malawak ang iyong kabatiran sa wikang Angles. Oh, but of course. Ano ba ang akala nyo? Kayo lang ang anak ng Diyos. Estoy sorprendido. Paano kung natutong magsalita ng wikang Ingles? Na hindi pa laganap at hindi pa naituturo dito sa Las Pilipinas. Binibini, ikaw ba ay nakapaglakbay o nag-aaral sa Londres o sa Amerika? Kung kaya't maalam ka sa kanilang wika? Anyway, super tanong kayo. Hindi. Sa PLM lang. Pero wag nyo nang itanong kung saan yon kasi baka kayo ang masiraan ng bait. Haba pa yung kwento natin eh. Hindi pa ako tapos kumain. Sige na, enjoy your meal. Medyo mabawang. Magpalamig muna kayo. Doña Victorina, Dr. Tiburcio. At kung may kailangan kayo, mangyari lamang magsabi lang kay Tetentay. Gawa ng ako, kailangan ko luhisan para sunduin si Maria Clara sa Beaterio. Muy bien, Isabel, muy bien. Agarang ka nang umalis para agarang ka ring makabalik kasama ang dalaga ni Kapitang Tiago. Ano't hanggang dito ay sinusundan mo ako? Sir Ibarra, wag po kayong magalit sa akin. Dapat nga happy ka na nandito ko. Kasi kung alam mo lang, maya-maya guguluhin ka na naman ng buwisit na Padre Damaso na yun. Pero syempre, nandito ako. To the rescue. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Syempre, talk team tayo. Ka maglala, sir. Akong bahala sa'yo. Tatanggol kita sa kanya. Ano ba? Oye, mujer! ¡Es tu culpa! Ano kaya